Hi guys, good morning! Maayong buntag, magandang umaga. Another day, another vlog. Totoo po talaga ang kasabihang pag may itinanim, may aanihin. At guys, ito po yung aking na-harvest na mga patatas. Buti na lang at tinulungan po ako ni Stephanie. At dahil summer ngayon dito sa South Australia, kahit gabi na po ay mataas pa rin ang araw. The current time is 7:37 in the evening. Magandang nasa labas ng ganitong mga oras kasi hindi na po masyadong mainit. Dry heat po ang kalaban namin tuwing summer dito. At minsan, dinideklara ng government ang total fire ban sa area. Ibig sabihin, you cannot light or use a fire in the open like sa mga backyard natin, hindi po pwedeng magsusunog ng kahit ano-ano or to carry out any activity in the open that causes or is likely to cause a fire. At kung hindi ka susunod sa kanilang mga patakaran ay of course meron po kayong penalties. Mahal po kaayo ang bayad sa mga penalty dito. Mao nga mosunod jud ta sa ilang mga balaod para dili mausik atong kwarta. At bukod sa mga patatas ang aking na-harvest, meron din ako mga kalabasa at mga prutas at napakasaya ko po kasi organic po ito guys, walang chemicals. Marami talagang benepisyo ang pagtatanim sa bakuran bukod sa nakakatipid ka guys kasi hindi na ka nabibili ng mga gulay sa palengke ay meron ka pang maibabahagi sa iyong mga kaibigan at sa community. Kagaya ko guys, nagdo-donate din ako ng aking mga excess produce dito sa local charity namin. At yung iba naman ay binibenta ko po sa marketplace. Minsan guys, yung mga kaibigan ko ay pumupunta dito para po bumibili ng mga preskong gulay. And sometimes we exchange goods guys. Kagaya na lamang ng kapitbahay ko, meron silang mga manok sa kanilang bakuran. So binibigyan nila ako ng mga preskong itlog in exchange to baked goods or yung mga excess produce ko sa aking garden. Kaya mga kaibigan, nirekomenda ko talaga na magtatanim po tayo ng kahit ano-ano at kung wala man kayong malaking backyard space, pwede po tayo magtatanim sa mga pots, sa mga recycled containers at pwede din sa mga sako. Basta kahit ano-anong container sa makikita nyo po, pwede na yan. Itong kalabasa na hawak ko ay cross-pollinated siya between butternut and tromboncino. So ibang hugis, ibang klase, pero kalasa siya ng butternut. And by the way guys, after you've harvested your pumpkin, kinakailangan po munang ibilad sa araw para to thicken the skin at para for long-term storage yan. Sa experience ko guys, naglalast po ng up to 1 year ang aking mga pumpkin kasi kinocure ko pa siya before storing in a dry, cool place. And behind every productive garden ay may ganitong mga kamay, walang kaarte-arte yarn. And I'm not ashamed of how my hands look like kasi marami na po itong natulungan. I've been labeled a lazy person once at nakakalungkot isipin kasi today may nabasa po akong comment na nagsasabing, Asus, puro na lang kayo paganda. Correction, Your Honor, hindi po puro pagpapaganda ang mga pinupost kong mga videos. At higit sa lahat, hindi po ako tamad. Tamad ba yan? Marami po tayong nahaharvest tamad. Oy. Sa bagay, hindi po ako naapektuhan sa mga ganyang comments guys kasi alam ko sa sarili ko na masipag akong tao at matulungin. At wala po akong naaapakan. Dumidiskarte po ako sa buhay at nagtatrabaho po ako ng matino guys. Kumikita po ako ng pera dito sa tamang pamamaraan. I-scroll up nyo na lang if you don't like my content or you're welcome to unsubscribe to my channel. At sa mga taong sumusuporta sa akin kahit medyo boring na ang aking mga content, ay maraming salamat po talaga. Maraming salamat po at pinapanood nyo pa din ang aking mga videos. And I'm gonna end the vlog here and I hope to see you in my next video. Have a good day! Bye!